Wala. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako po naatasan na magbigay po ng mensahe ngayon pong hapon. Ito po isang pribilehiyo po sa akin. Ano po? At hindi ho madali din ito. Nakakakaba. Pero kakayanin po natin sa biyaya ng Panginoon. Tayo po tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Ang text na napabigay po sa akin ay Luke 22 verse 42. Yan, nakita na ho ba ng lahat? Nasa screen na din po. Kung nakita na po sa mga Bible niya, sabay-sabay po nating basahin sa English po. Handa, basa. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming po salamat sa pagkakataon na ako po'y binigyan nyo ng pribilehiyo na makapagsalita. Patawad sa mga kakulangan at kasalanan po namin, Panginoon. At nawa ho ay tunay na ang iyong salita ay ma-deliver na maayos at may kapangyarihan ngayong hapon. Alisin niyo po ang bawat gawa ng kaaway po sa amin. Alisin niyo po ang bawat pwedeng makahadlang para ang pagpapala ay dumaloy sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Hindi po ako magaling, Panginoon, pero sa iyo po ay nagpapagamit. Pagpalain niyo po ang mga salitang mahasik. Nawa po ay ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya amin dalangin sa pangalan po ng Anak ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po ang ating pong topic ngayong hapon ay the Father's will. Yun. The Father's will. Alam niyo po ay napakalawak ng kalooban ng Diyos. Hindi ko rin alam kung paano sisimulan, kung paano ako mag-isimula sa discussion on Father's will. Pero doon na lang po ako iikot sa talata, doon sa binasa natin ng mga talataan, nasa talata at mga kalapit talata po nito. Kasi alam ko po na maraming kapaparaanan para ito'y ma-discuss. Pero sige, doon muna ako iikot po sa talata na napabigay. The Father's will. Ako naniniwala na alam nyo ang kalooban ng Diyos. Alam nyo po ba na ang Ama ay may will? Tayo ay meron ding will na atin, tama po ba? Meron tayong sariling will. Pero, ang gusto lagi nating mangyari sa ating buhay, ang Diyos, ang kalooban ng Diyos ang mangyari. So ano yung kalooban ng Diyos na yon? Kasi dito po sa verse na ating binasa, ang sabi ng verse, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will. May will tayo, di ba? Basta sabi ni Jesus Christ, not my will. Si Kristo na po yun, ha? Si Kristo na po nagsasalita. Not my will. But thine. Sino yung thine na tinutukoy? Diyos Ama. So, hindi sa Kanya, si Kristo, hindi kalooban daw ni Kristo, kundi kalooban niya o kalooban mo. Yun yung Kanyang Ama. Be done. Matindi po ito. Kasi sino po ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ ay Diyos din. Kapantay siya ng Diyos. Pero, hindi niya minagaling na mangyari yung kanyang kalooban. Kahit na hindi mangyari yung kanyang kalooban, basta mangyari yung kalooban ng Ama. Matindi po, may distinction po dito. Kumbaga, makikita niyo po, nakita niyo kung paano igalang ng anak ang Ama. Matindi po yun. Sila magkapantay in the sense na sila parehas nasa level ng pagka-Diyos. Pero pinaubaya ni Kristo na ang mangyaring kalooban hindi yung Kanya, kundi yung kalooban ng Ama. What a submission. Kaya ho ba natin yun? Tayo ho ba talaga ay hinahayaan natin na ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating buhay? O malamang ang nangyayari yung kalooban natin? Sa inyong palagay? Ako naniniwala na ang kalimihan sa nangyayari sa ating buhay ay kalooban natin. Kung ano yung, kasi yung ginugusto natin, yun ang gusto nating mangyari. Kahit labag ito sa kalooban ng Ama. Tama po ba? Niniwala po ba kayo doon? Taas ang kamay ng may kalooban niya ang gusto niya mangyari kaysa sa kalooban ng Ama. Nakaka-experience siya ng ganyan.
tingin ko ay ipokrito tayo kung sasabihin ninyo sa akin ngayon na talagang wala kayong ibang hinahangad na kalooban kundi kalooban ng Diyos at hindi nyo kalooban. Tama po ba? Lagi kong sinasabi tuwing ako tatayo dito sa unahan, tayong mga tao ay makasarili. Oo. Walang sarili na gustong walang meron sa atin dito na gustong madihado. Bible quiz na nga lang. Di ka? Ayaw natin madihado Bible quiz pa lang. Ay di lalo na doon sa malalim na mga dapat nating pag-isipan, pagtuunan ng pansin. Ay Bible quiz pa lang yun, ayaw natin nadidihado Teka muna. Kami, kahit mandaya na Di ka? Kasi nga, ganyan tayong mga tao, tayong makasarili. Yun ang kaiba natin kay Kristo. Si Kristo, para sa Kanya, sa palagay nyo, lahat ba, ang mga tao, kagaya ko, ako tao, tayong mga tao. Gusto nyo bang masaktan? Gusto nyo bang kayo hahampasin? Gusto nyo bang kayo ipaparusahan? Gusto nyo bang kayo ikokoronahan ng tinik? Gusto nyo bang kayo luluran? Gusto nyo bang kayo susuntukin? Gusto nyo bang kayo didibdiban sa likod? Mahirap yon. Naranasan ko madibdiban sa likod. Sakit din nga yung dibdib. Sa palagay nyo, ang Panginoong Jesus ay nasa katawang tao din nung panahon na yon. At ayaw niya din nun na siya makaranas nun. Ito mo sabi niya nung first sentence niya, if thou be willing, remove this cup from me. Ayaw ko din Ayaw ko din Sino bang taong gustong masaktan? Sino bang taong gustong magbuwis ng sarili sa iba? Ayaw ko din Tao din siya may katawan din siya, may masasaktan din. Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but thine be done. So yun po yung nakakahanga sa Panginoon. Bagaman talagang siya na yung sa pinakamagaling na tao, siya na yun. Talagang siya lang ang may kayang gumawa niyan. Alam niyo po, nais ko pong talakayin ang the Father's will sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng pagtalakay. Medyo hindi kaalaliman po ito, pero ito yung sa palagay ko ay yun na nakita ko, nabulay ko sa mga talata po na ito. The Father's will, una pong puntos. Ako'y didiretso na. Para na tayo matapos agad. The Father's will, number 1, must be fulfilled. Naniwala po ba kayo doon? Ang kalooban ng Diyos ay dapat mangyari. Talagang yun ang dapat mangyari. Kapag nangyari ba ang kalooban ng Diyos, mapapasama po ba tayo? Mapapasama po ba tayo pag nangyari ang kalooban ng Diyos? Hindi. Kasi walang inisip na masama ang Diyos sa atin. Walang kalooban ang Diyos na masama para sa ating lahat. Lahat ng kalooban ng Diyos ay maganda. Kaya dapat lahat ng magandang kalooban na yun ng Diyos ay maganap at mangyari. The Father's will must be fulfilled. Kaya sa ating mga buhay din, dapat ang kalooban ng Diyos must be fulfilled. Huwag tayong pasaway. The Father's will must be fulfilled. Gayahin natin ang Panginoong Jesus. Siya'y Diyos, pero hinayaan niya na mangyari ay yung hindi gusto niya, kundi yung gusto ng Ama. Ang sabi ng verse 42, not my will, but thine be done. Yung word na be done, pag sinabing be done, ano ibig sabihin nun? Mangyari. Kalooban mo ang mangyari. So maliwanag, the Father's will must be fulfilled. Tama po ba? Ayun, ay dapat nangyayari din sa mga buhay natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Dapat yun din ang nangyayari sa atin, hindi kalooban mo. Huwag kang padaya sa kalooban mo. Madaya ang kalooban ng tao. Sa ating kaligtasan, pinag-uusapan at pinagdidebatihan na ang kaligtasan daw ay kalooban ng tao at hindi pure ni kalooban ng Diyos.
May contribution daw ang tao at hindi ito'y buong bigay ng Diyos. Hindi ito whole will of God. At merong ding will na napadagdag na will mo. It is whole will of God, ang ating kaligtasan, mga kapatid. Ginusto mo bang maligtas ka? Ginusto mo bang maligtas ka? Hindi, patay ka eh. Diba? Dun lang iikot na naman yun. Ako, makulit ako sa aking klase. Dun sa aming tulip class. Babalik na naman tayo dun sa total depravity. Patay tayo eh. Paano mo gugustuhin maligtas ka? Saan kukuha yung idea mo na dapat maligtas ka? Saan ka kukuha ng idea nun? Hindi mo naiintindihan, hindi mo na mumuktakan. Ang gusto mo ay gumawa ng sala. Ang gusto mo ay mabuhay sa kasamaan. Ang gusto mo ay mabuhay sa kadiliman. Saan mang gagaling ang will mo na gusto mong maging maganda at maligtas ka? Wala. It is all will of God. Tama po ba? Kalooban ng Diyos yun. Kalooban mo bang piliin ka ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos na piliin ka? Ang Diyos, siya ang may kaloob nun. Siya ang lumuob nun. Siya ang pumili nun. Siya ang gumawa nun sa kanyang sarili. At hindi mo yun pinili. Hindi mo yun inisip. Hindi mo yun will. That is will of the Father. Kaya, the will of the Father must be fulfilled. At nangyari nga ba? Nangyari nga ba? Tayo ba mga young people? Kayo ba yung mga pinili ng Diyos? Ang sabi sa napag-aaralan natin, ang mga pinili ay mga maliligtas. Kayo ba yung mga piniling naligtas? So anong madalit sabi? That the Father's will already fulfilled in you. Kasi kayo'y kanyang hinirang. Kayo'y kanyang pinili. Ngayon kayo naligtas. Ay di naganap ang kanyang kalooban? Ngayon, kung wala ka dito, iisa ang dahilan, ang posibleng dahilan ay hindi ka pinili. Kaya wala ka dito. Tama po ba? At ang pagpili na yon ay purely will of God. At yun ang dapat nating maintindihan. Kaya nga dapat, the Father's will must be fulfilled. At gan mismo si Kristo, ang Panginoong Hesus-Kristo mismo ang naging halimbawa na kanyang ipinaubaya ang kalooban na matupad ay ang kalooban ng Ama at hindi ang kanyang kalooban. Ayaw ko ding masaktan. Kung ako ang Panginoong sabay, ayaw ko din ako'y hahampasin dyan. Nakakahiya. Ako ang lumikha. Ako'y kasama sa tagapaglikha. Tapos ako'y hahampasin lang na nilikha ko. Ako'y aalimuraan. Ako'y susuntukin at ako'y susaksakin at kung ano gagawin sa akin ng mga taong mga nilalang na ito. Tama po ba? Gugustuhin niya ba yon? Gugustuhin niya bang siya'y mapahiya sa karamihan ng tao na ito? Hindi niya gugustuhin yon. Pero sabi niya, Father, if thou willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Okay po, alam ko, alam niyo, sa madali sa, sige po, ayaw ko din naman ng masaktan Panginoon eh. Ayaw ko din naman po eh. Sige, pero kung yun ang kaloob mo, wala akong magagawa. Thy will must be done. Ganyan ang submission sa will of God. So nakukuha niyo po ba yun? So sabi po dito, Christ's obedience, while in human state, who also does not want to endure a torturous death. Ay, di naman siya torturin ng mga tao. Eh, grabe naman din ba? Napapanood natin The Passion of the Christ. Hindi naman madali yun. Yun yung pelikula pa lang. Yung hinihila yung kamay, yun, hindi ko alam na saktong ganun na nangyari. Pero yun yung nilarawan ng pelikula. Hinihila yung kamay, hindi shoot dun sa butas. Malayo. Di gaya sa pelikula na napapanood natin, malayo eh. Malayo ng kagarne. Eh wala no, hindi na kaysa sa gumawa tayo ng bagong butas, palusutin na lang yan, pagkasyahin, hilahin. Kaya hinila, humaba. Kasi lumisok na dito. Humaba na yung buto, inabot na yung butas. Hindi naman yun ayaw niyang ibigay eh. Sagad na eh. Sagad na. Wala na, hindi na talaga abot. Eh anong gagawin? Yung mga sundalo mayabang, malalaki sila, hinatak, binaltak, para sumuyot dun sa butas. Tama ba? Meron ba kayo? Gusto niyo ba mangyari sa inyo yun? Kung kayo yun? Hindi madali yun. Laylay, kita ya, lumaylay ang kamay ng Panginoon doon. Kasi binaltak yun, tama? At saka ipinako, at doon isinuyot yung pako at pinukpok. Tama po ba? Eh, kung pwedeng tanggalin mo sa akin ang sarong ito, pasuyo na Panginoon. Kaso,
kung yun ang kalooban mo, wala mong magagawa. Mangyari ang iyong kalooban. So, ibig sabihin, mga kapatid, sumunod ang Panginoong Jesus at nagpasa ilalim sa kalooban ng Ama. Why? Kasi alam niya na mahalaga that the Father's will must be fulfilled. Nakuha niyo po ba yun? Simple po yun, pero malalim po yun. Ano yan sa inyong mga buhay? Lagi, ang tatandaan niyo, laging ang gusto natin ay pabor sa atin. Pero hindi natin nakikita na yung palang pabor sa atin ay hindi yung pabor sa Diyos. Doon tayo sa pabor ng Diyos. Kasi pag nangyari yung pabor ng Diyos, sa paganda rin yun sa iyo. Sa paganda rin yun sa iyo. Kung hindi nangyari yung ginawa, na hindi namatay doon ng Panginoong Jesus, sa tingin niyo, pabor ba sa atin yun? Hindi. Hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Kung hindi pumayag ang Panginoon na mangyari yon, hindi tayo maliligtas. Ngayon, yun ang solusyon para tayo maligtas. Kaya pumayag siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang will of the Father ay laging maganda ang resulta. Kaya yun ang the best na mangyari sa ating buhay. Ngayon, mga kapatid, ano yung sa palagay mo na will of the Father na ngayon ay pilit mong hinahadlangan at ayaw mo mangyari sa iyong buhay? Isipin mo na yung kapatid. At sabihin mo ang sinabi ng Panginoong Jesus, nevertheless, not my will, but thine be done. Panginoon. Yun ang tanging magagawa natin ngayon. Hayaan natin na mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. That's the Father's will. Sana nakuha po natin yun. Nakuha po ba natin? Madali lang po itong mensahe ko. Huwag po kayo mag-alala. Number 2. The Father's will may be forlorn, sometimes for human. Ano yung forlorn? Sorry, ako nakahahawa na ako kay Pastor. Sa paghahanap ng alliteration, ay humanap din ako ng letter F. So ito ay, ang ibig sabihin ng forlorn ay desperate hope that is unlikely to be fulfilled. Di ba yung una, sabi natin, the Father's will must be fulfilled. Kaya lang sa iba, the Father's will may be forlorn sometimes sa ibang mga tao. Kumbaga parang imposible. Parang hindi dapat mangyari. Yun kasi nahahadlangan tayo ng ating nasa sa loob. Kaya parang sa palagay natin ay hindi dapat mangyari yung kalooban ng Diyos. May humahadlang at ang ating sarili yung humahadlang na yun. May agam-agam sa atin. May konting desperation sa atin. Kumbaga, although ang Father's will must be fulfilled, pero sa mga tao, ang tinutukoy ko dito ay sa ating mga tao naman, sometimes ito ay forlorn. Ito ay parang imposibleng mangyari. O parang ayaw mong mangyari. Ang sabi po, buksan natin yung kwento, buuin natin yung kwento from Luke 22:40 hanggang 46. Tingnan natin. Actually, sa Bible ko, yung Bible ko may title po yan from 39 to 46. Ang title dito sa aking Bible ay Jesus' Agony in Gethsemane. Ang Panginoong ay may agony din. Okay po? Tingnan po natin. Ang sabi po, simulan natin sa verse 39. And he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. Pinapapanalangin niya ang mga alagad. Manalangin kayo na tayo huwag pumasok sa temptation. And he was withdrawn from them about a stone cast and kneeled down and prayed. Itong binabanggit natin sa verse 42, ito'y prayer ng Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Sabi ng verse 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was it were great drops of blood falling down from the ground to the ground. And when he rose up from prayer, and he was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, and said to them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation.
Alam niyo, ang Panginoon, nagbubutil-butil na yung pawis niya at dugo sa dubdob ng pananalangin niya kasi hindi biro yung mangyayari sa kanya. Alam niyang siya mamamatay eh. Pinapawis na siya ng butil-butil. Ang dugo ay butil-butil na. Kumbaga, ganun na ang kanyang pag-iisip, ganun na ang kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Matindi na yon. Tingnan mo ang mga alagad niya. Tulog. Ang mga alagad niya ay tulog. Walang pakialam. Pero siya, na nakakaintindi na mangyayari, nagbubutil-butil ang pawis at dugo niya. Kasi alam niyang matindi ang pagdadaanan niya. Matindi po yung tao siya nung time na yon. Matindi ang pagdadaanan. Yung mga tao, kakaiba oh. Wala, baliwala. Patulog-tulog lang. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kita niyo po yun. Grabe ang inspiration na binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kasi alam niya ang mangyayari. So tayo namang hindi nag-iintindi. Baliwala lang sa atin. Kaya alam niyo po minsan, yung kalooban ng Diyos, wala tayong pakialam eh. Alam na natin na yun ang kalooban ng Diyos, hinahayaan lang natin, wala, ayos lang. Lalo na ang mga young people. Ang dami ng kasasaway, pero tuloy pa din. Hindi man lang pinagbubutil-butilan ng pawis. Ano yun? Walang kakaba-kaba? Wala man lang nararamdamang kakaiba sa kanilang dibdib na hindi tama itong gagawin ko. Na yung kalooban ng Diyos hindi ko masunod. Hindi lang young people, pati YS, pati married, ganun tayo lahat. Na binabaliwala natin ang kalooban ng Diyos na kahit malabag na, ay di magsasorry. Ay di tayo ay babawi na lang sa sunod. Buti ang Panginoon mabait sa atin eh. Nagbibigay siya ng second chance. Paano kaya kung walang second chance? At yung isang sablay ay yari tayo. Kaya matindi ang Panginoon. Napakatindi pa rin ang biyaya na ibinibigay niya sa atin, yung awa niya sa atin. Nagtitimpi siya sa atin. Nagtitiis siya sa atin. Kahit tayo mga pasaway, kahit nilalabag natin ang kanyang kalooban, sa isang ama ay hindi masarap na binabaliwala ang kanyang kalooban ng mga anak. Oho. Yung sumabi ka na sumabi pero hindi nag-iintindi, ang sarap kutusan. Ang sarap tirisin. Ang sarap pukpukin. Tama? Opo, yung sumabi ka na sumabi tapos parang wala. Sumelpon na ng sumelpon. Di, mayroon kayo. Inuutusan na nakaselpon. Oo. Mahirap yun. Ganyan nga mga young people. Ano, ugali natin, kahit naman matatanda kahit naman hindi young people Pagdating sa bahay talagang cellphone. Pagdating sa opisina, cellphone. Pagdating sa jeep, cellphone. Ganyan na tayo ngayon, di ka? Oo, tunay yun. Walang tatanggi. Yung mga pera talaga yung walang cellphone. Oh, wala naman yun. Yan na may kakatingin lang kanina. Titingin uli Wala naman siyang ipinost. Pero titingin uli Titingnan kung saan mayroong notification. Kung saan may tuldok na pula. Kung saan may tuldok na pula, doon may activity. May notification. Tingnan, ano itong notification na ito? Yung, nag-post pa lang God disable. Hindi ka nag-notify pag nag-post ang God disable. Pag nag-post yung meron, notification ay puro God disable na nag-post na nag-post. Ayaw mo ng mga ganyan notification, ang gusto mo yung ibang notification. Naku, alam na. Pare-paras tayo. Hindi na tayo tatanggi. Pero alam niyo po yun, yan ang nakakaagaw sa ating atensyon sa Diyos. At sa ating mga magulang, sa mga inuutos sa atin, yung cellphone na yan. Apo. Kaya nakakatuwa dito na yung mga young people natin isinusurrender ang mga cellphone. Palakpakan natin ang mga young people. Nakakatuwa ang mga young people. Sa totoo lang, kung gagawin nyo sa married, marami dyan ang magagalit. Pero nakakatuwa ang mga young people nagagawa nila yon. Nakakatuwa naman si Brother Henry. Brother Henry, congratulations. Hindi naman sa pinupuri natin si Brother Henry. Pero mahirap po yun. Ako, hindi ko pinalano yun sa married. Ano po? Talagang hindi uubra sa amin yan.
Pero nakakatuwa, nasusupil. At saka salamat mga young people. Nagtitiwala kayo sa inyong leader, sa inyong ginagawa yon. Opo. Kasi tama yun eh. Yun ang disiplina. Yun ang sinaunang style na dapat ginagawa natin. May napanood na akong pelikulang gayaan. Family Matters. Ito mo, nakarelate si Mikay. Kasi napanood din ni Mikay yun. Napanood niyo ba yun? Family Matters? Ang bida pa doon ay nakalimutan ko ang pangalan nun. Ano no? Yung sila ay nag-away-away na yung mga magkakapatid, pati yung magulang. Ang ginawa nila, sila ay pumunta sa probinsya, naglagay ng basket, inilagay ang mga cellphone doon. Bawal kumuha ng cellphone, lahat maglalagay ng cellphone doon. Wala ni isa, kahit may trabaho, ilalagay doon ng cellphone. Sabi nung panganay, okay, may trabaho, may business ako eh. Basta lagay ang cellphone. 1 linggo, walang kukuha ng cellphone doon. Naku, hindi mapakali. Yung mga sanay mag-cellphone, hindi mapakali. At nandun lang ang cellphone. Anong ginagawa nila? Nag-uusap sila. Yung normal, naghahabulan sila. Hindi yung mga Mobile Legend. Ang ginagawa nila, yung mga traditional na mga sinaunang mga laro, naghahabulan, nagkukwentuhan, nagtatawanan sila. At naayos ang kanilang pamilya. Dahil nawala na yung mga distraction ng cellphone na yun. Nakafocus na sila sa pag-uusap. May nagkakainan, nakain, nagsiya-cellphone. Nagkukwentuhan, nagsiya-cellphone. Ganyan na ngayon ang natin eh. Ganyan na ngayon ang totoong kalalagayan natin ngayon. Masyado na tayong hook ng mga gadget na yan. Opo, lahat tayo. Wala akong sinisino, lahat tayo. Kahit ako eh. Talagang pagkakahagipay talaga yung cellphone eh. Meron bang hindi nabibiktima niyan dito? Kaya, nakakatuwa na mga young people ay sumusunod sa patakaran ng young people. Very good. Palakpakan ulit natin ng young people. Ang mga anak ko walang sinusurrender na cellphone kasi wala silang cellphone. Yun naman sila. Ang mga anak ko naman, nakagandahan, wala silang cellphone. May cellphone din naman mga luma sa bahay eh. Yun yung ginagamit nila minsan. Kaso, nagpapaalam pa sila sa mami. Mami, pabukas. Mami, pa-extend. Kasi yun naka-downtime kay mami niya, ang kanilang mga gadget. Pagka nasosobrahan na sa paggamit, sobra-sobra na ang cellphone, bawal ang cellphone. High school na mga bata ko, high school na. Grade 8 na si Hannah, grade 7 si Hart. Kaya namin na makagraduate ng grade 12 na walang cellphone, maintindihan. Apikit si Hannah, ayaw yata. Pero alam niyo po, nakakatuwa din naman ang mga anak ko. Sila ay submissive sa mga magulang. Hindi sila nagre-rebelde. Kasi pwede naman sila magrebelde. Pero hindi nila ginagawa. Kasi pwede naman, sa totoo lang, kahit pa sila may pera at may ipon at gusto nilang bumili ng cellphone, hindi naman namin bibigyan eh. Pero kasi may mga pera naman po yan eh. Pwede naman sila makabili ng cellphone. Pero, bawal nga muna ang cellphone. Focus tayo sa dapat lang na ginagawa. Kasi bakit ako nakatutok sa cellphone? Kasi ganyan na tayo ngayon. Masyado na tayong hook ng cellphone. Sana mapagtagumpayan namin ang mga batang ito ay walang cellphone hanggang sa sila may trabaho na. Sa totoo lang, kaya naman. Kaya. Pero nakakagamit naman sila ng cellphone. Di nga lang, di limited po. Pagdating naman sa bahay, nakaka-cellphone, mas magaling. Kahit hindi walang mga cellphone, magaling pa sa akin mag-cellphone. Mas kabisado yung feature ng cellphone ko, mas alam ko anong gagawin. Sa dati, hindi naman alam para ari lamang, hindi pa alam Marurunong din naman sila, pero nadidisiplina na wala mo ng cellphone. Tingnan nyo, malilinaw ang mata. Malilinaw pa. Wala pa mga salamin Di okay yun? Kasi ang cellphone nakakalabo ng mata. Lalo't nagsa-cellphone sa madilim. Nakakasira ng mata yan. Opo. Ay, ako'y malinaw ang mata. Ako ay nagka-cellphone nung ako'y may trabaho na. Tunay na buhay yun. Ako ay nagka-cellphone nung ako'y may trabaho na. At ang binili ko ay galing sa aking trabaho. 3310i. Uba, may i pa. 3310i, ang title na yung cellphone. Mamahalin yun. Pero kaya, nung college ako, wala akong cellphone. Sabagay, kasi nga, paano naman hindi pa uso noon? Uso na din, meron din ng mga kaklasiko Nung board exam ngayon, uso na yan. Diyan pinalalusot ang mga sagot sa cellphone. Kausuhan yun dati sa batch namin.
Nakwento ko na yun sa inyo dati. May mga NBI na nasunod yan, ha? May mga NBI, di ba? Sa mga review center, alam siguro ng Brother Jed. Brother Jed, mayroon mga NBI din sa inyo dati? May mga NBI sa mga rooms. May tumunog, ay nakasilent naman, mauutak din naman ng mga ano. Kung sa brief nakalagay, sa panty nakalagay, sa bra nakalagay, yung mga cellphone. Palitan nun kasi pwedeng pagkuhanan ng mga sagot yon. May tumunog, tinit, tinit, tinit. Di ba ganun pa yung tunog dati ng Nokia? Tinit, tinit, tinit. Hindi mo patahimik. Huli ng NBI. Alam nyo, pinalabas yon. Pinalabas. Nakaba na. Hindi na pwedeng kumuha ng board exam. Kasi bawal yun eh. Form of cheating. At saka pinagbabawal, kinakapkapan ng mga cellphone kami noon dati. Sa bawal talaga. Ay may mga matitigas ang ulo. Ay mga classmate ko may mga dala eh. Ayoko naman, lagay ang loob. Wala naman ako madadalang cellphone. At saka kung may dala akong cellphone, di ko rin kayang gamitin. Kasi nga ako, kami may nag-a-attempt, may mga plano-plano kami. Sa KitKat daw namin isusulat. Ano yung KitKat? Ang KitKat ay yung chocolate na papel yung balat nun. Pwedeng pagsulatan. Magpapalitan daw kami ng KitKat sa CR. At may nakasulat doon yung mga sagot ng aming board exam. O kaya magpapalitan kami ng calculator. At nakaprogram kasi mga programmable yung aming calculator. Pumunta din ako sa CR. Sabi sa anak ko, Albert, nasaan na yung calculator mo? Wala eh. Hindi ko talaga kayang gawin. O nasaan yung KitKat? Wala eh. Hindi ko kayang gawin. O ito yung iyo. Ay, wala. Hindi ko din tinatanggap. Kasi hindi ko kaya talaga. Hindi ko kayang gawin na mandaya sa board exam. Yung sa exam pa lang, hindi ko rin kaya mag-cheating. Kaya ginag-cheating sa exam. Ako hindi ko kaya. Nag-a-attempt din ako sana dati. Nag-a-attempt din pero hindi ko talaga kaya. Tanda ko dati, yung classmate, ako yata yun eh, may binigay sa akin yung book niya, ibinuksan yung book, ibinigay dun sa akin. Binuksan, tapos inilagay dun sa akin. Eh dumating yung teacher, yung pagsipa akong ganyan, diretso hanggang dun sa una. Yung libro hanggang dun sa una, kita ng teacher, saan galing tong libro na ito? Kasi hindi ko kayang tingnan. Meron nagbabato sa akin ng mga papel na may sagot, hindi ko mabuksan. Kasi hindi ko talaga kaya. Kahit ako'y ma-zero sa exam, huwag lang ako mag-cheating. Ba't ako napapunta doon? Dahil sa cellphone. Ayan. Tsaka hindi kalooban sa ating mga Kristiyano na nag-cheating. The Father's will must be fulfilled. Kahit sa exam. Okay, ito. Tingnan natin sa Mark 14:34. Tingnan natin. Mark 14:34. Ang Panginoong Yesus ay parang kabado din eh. Parang kabado din ng Panginoon na siya mamamatay na eh. Ito nga ngayon ko to na napagbulay. Ang Panginoon mga pali kinakabahan din eh nung panahon na yon, na malapit na siyang mamatay. For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded, ano ito? Tama ba ito? 14:34. Basa ko din naman nga. 14:34. Yun. Tinagalog na. Nahirapan ako eh. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa. Hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mga puyat. Ang kaluluwa ng Panginoong Hesukristo ay namamanglaw. Sa English yan, my soul is exceeding sorrow. Sorrowful unto death. Oh, abay kinakabahan din. Alam ng Panginoon na grabe ang kanyang pagdadaanan ni. Yung magbutil-butil pa ang dugo at pawis ng Panginoon kung hindi kinakabahan yon. Tama ka? Pero wala eh. The Father's will must be fulfilled. Yun nga lang, sa ibang tao, ito'y forlorn. Na para bagang imposibleng mangyayari sa atin o talagang ayaw mong mangyayari sa iyong buhay. Yun naman ang Father's will sa ibang tao at kalimihan sa ating mga tao. Kaya tayo ay nagbabaliwala, kaya tayo ay pabasta-basta, kaya tayo ay hindi nagseseryoso sa Father's will. Ang sabi ng 1 Peter 2:24, sige nga po, pakibukat. Sabi diyan, who his own self bear our sins into his own body on the tree. Kasi alam niyan, dadalhin niya ang mga kasalanan natin. Okay lang namang mamatay eh. Mamamatay lang eh.
Kaso, dala ko ang kasalanan ng mga tao. Ayun pang matindi doon. Hindi lang kamatayan, kundi dala ang kasalanan ng buong mundo. Na nasa kanyang kalagayan, na nasa kanyang balikat, nakasalalay. Kaya matindi ang kanyang, kailangang mangyari ito. Kailangang mangyari ito. Nakasalalay ang kaligtasan ng maraming mga tao sa akin. Kaya gano'n na lang kung paano siya kabahan, gano'n na lang kung paano magsoro ang kanyang kaluluwa. Dahil alam niyang ang kanyang dadalhin ay hindi madali. Ganun pala ho ang kalooban ng Diyos. Minsan ang kalooban ng Diyos makakapagpakaba sa atin. Minsan ang kalooban ng Diyos makakapagpawala din ng pag-asa sa iyo minsan eh. Parang mayroong negative din na impact sa iyo eh. Kaya nga mo tinatalikuran eh. Kaya mo nga tinatakasan ng kalooban ng Diyos eh. Kasi may doubt sa iyo eh. Ito ba talaga yung maganda? May doubt sa iyo eh. Tama po ba? Opo. Kasi kung wala na sana ngayong kaguluhan sa mga iglesia. Wala na sanang laging pinangangaralan na magbigay kayo. Wala na laging pinangangaralan na magsimba kayo. Wala na pinapangaralan na huwag kayong tutulog. Kung ang lahat ay nagmamalay sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Pero bakit nagagawa yun ng iba? Kasi nga, hindi nila mapaniwalaan totally ang kalooban ng Diyos. Opo. Yan ang meron sa ating ibang mga tao. Number 3. Malapit na ho tayo. Mabilis ko pa lang ano. The Father's will, yung una, must be fulfilled. Pangalawa, may be forlorn to some, or sometimes for human. At ang pangatlo, must be fulfilling. Yon. Yung isa ay must be fulfilled. Yung isa ay parang may doubt na mapufulfill. Ito namang isa, must be fulfilling. Ano ibig sabihin nun? Comfort. So the Father's will is comfort sa atin po yun. Opo, kasi sa Panginoong Hesus mismo, alam niyang comfort yan. Pag sinabi niyang, thine, be done, alam niya, lagay na ang loob ng Panginoong Jesucristo, kapag nagawa ko ito, tapos na, magiging matagumpay, magagawa namin ang aming pinlano nung pang walang hanggan. Kasi pinlano na po nila yun nung walang hanggan pa eh. Alam nilang matatapos yun at magyayari yun sa time na gawin niya yun. At sumunod siya sa kalooban ng Ama. Kasi yung mga pinili, ang kailangang paglaanan niya ng dugo. Tama po ba? So kailangan siyang mamatay. Kailangan dumanak ang kanyang dugo para sa mga pinili. Tama po ba? Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi maliligtas itong mga pinili. Sa mababali walang saysay, yung pinag-usapan at pinlano pa nung walang hanggan. Kung hindi mangyayari yon. Kaya yun ang comfort sa Kanya. Kaya ang God's will or the Father's will must be fulfilling. Dapat ganun din kayo. Kapag alam ninyong ginawa niyo ang kalooban ng Diyos, dapat may fulfillment sa inyong mga sarili. Yes, Lord, salamat na pagtagumpayan ko. Nagawa ko ang kalooban ko. Nagawa ko ang kalooban mo. At comfort yun dapat sa iyo. Yun, kung pinanghinayangan ko sana, na ibinigay ko sana yung dapat ko maibigay sa Panginoon, hindi ko sana nararamdaman itong ganitong saya. Tama po ba? Pag may nagpe-preach tungkol sa pagbibigay, hindi ka na guilty. Tama ba? Alam mo kung bakit masakit ang kalooban natin? Kasi guilty tayo. Pag napag-uusapan ng giving, kasi alam mo, hindi mo binibigay yung para sa Kanya eh. Kaya guilty ka. So tuwing may preaching about giving, guilty ka. Ang sakit sa loob, ang hirap tanggapin. Parang ikisinusugatan. Pero kung nagagawa mo yun, fulfillment yun sa'yo. Amen, nagawa ko yun. Naibigay ko ang dapat kong ibigay. Salamat sa Panginoon. Comfort yun sa'yo. So the Father's will must be fulfilling. Nakukuha niyo po ba yan? Alam niyo po, ang sabi ng Psalm 62 verse 8, ito isang dapat maging comfort sa atin. God is a refuge for us. Okay? Buksan niya natin, Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times. Pagtiwalaan natin ang kalooban ng Diyos. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. Ipagtiwala natin ang ating puso sa Kanya.
God is a refuge for us. Yan ang comfort sa iyo. Sige po, Panginoon, since yan ang kalooban mo, dyan po ako. Doon ko ilalagay ang puso ko. At ako'y nasa matibay na bato. Ako'y nasa matibay na kanlungan. Safe ako sa will ng Panginoon. Safe tayo sa will of God. Tama po ba yun? Yung mga workers, ako'y naniniwala na yan ay alam nyo kalooban sa inyo ng Diyos na kayo mag-worker. At alam nyo kayo'y safe sa pagsunod sa kanyang kalooban. At alam nyo na unsafe kung hindi kayo susunod sa kanyang tawag. Tama po ba yun, mga workers? O mas delikado kung tatanggihan nyo ang pagtawag ng Panginoon. Kung pilit yung tatakasan at magbi-business ka na lang, pilit mong tatakasan at magtatrabaho ka na lang, pilit mong tatakasan at magtatapos ka na lang ng pag-aaral, magtatrabaho at magpapayaman, ewan ko lang kung magiging masaya ka doon. Kung may tawag talaga sa iyo ang Panginoon, hindi ka magiging masaya doon. Hindi yan fulfillment sa iyo. Ang pinaka-fulfillment ay kung masunod mo yung kanyang kalooban. And that's the real fulfillment. Yan ang real comfort. Para kang tumaya sa siguradong tatama. Alam niyo ngayon? Tataya ako dun sa siguradong tatama. Pero wala naman yatang gayon. Pinapatayaan at siguradong tatama. Yung manok nga dadalawa lang pinagpupusan, talo pa ng talo Dadalawa yun sabong. O dadalawa ang pagpipilian. Ay lalo na yung kung ang pagpipilian ay 46 numbers. Ay dadalawa yun ay laging talo Pinili ko mukha naman magaling, ay talo Pusta ko ng 10,000. Talo. Babawi. Pusta ko ng 20,000 para mabawi. Talo ulit. Dadalawa naman pinipili. Kaya yan sugal, hindi maganda. Hindi ho maganda yung sugal. Alam din ng Diyos, sabi dito, He knows what we are feeling. And we can trust Him to carry the burdens of our souls. Alam din naman ng Diyos ang nararamdaman nating mga tao. Alam din naman niya may agam-agam tayo. Alam naman niya. Alam ko naman aring aking anak na ari duda. Ako yung may gustong gawin niya. Pero ari duda. Alam din naman ng Diyos na ikinagdududa sa kanyang kalooban Pero ang gusto niya, magtiwala ka lang sa Kanya. Safe ka sa Kanya. Tayo po lahat. Magtiwala tayo sa kalooban ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kayo ho ba'y nagtitiwala pa sa kalooban ng Diyos? Madali pong sabihin yan. Pero sana'y totoo nga po sa ating mga buhay na pagtiwalaan natin ang will of God at magpasakop tayo at hayaan natin mangyari po yun. At fulfilling po yun. Fulfilling po yan. Alam niyo po, ang sabi po ng 1 John 5:14-15. Pakibukas nga po yan. And this is the confidence that we have in Him. Dapat may kumpiyansa tayo. That if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Basta kalooban ng Diyos yan. Kung nananalangin ka ng kalooban ng Diyos, maniwala ka, answered na yon ng Diyos. Basta ang pinagpe-pray mo ay kalooban niya, maniwala ka, answered prayer na yon. Opo, yun ang tatandaan ninyo. Manalangin ka ng kalooban niya, sure yun, matik yun, answered na yun ng Panginoon. Answered prayer. Ngayon, kung ang pinagpe-pray mo ay hindi kalooban ng Diyos, huwag kang maniwalang answered prayer yon. Hindi yan papayagan ng Diyos. Ang sigurado agad na answered prayer, ang ipanalangin mo yung will of God. Sure yun, matik yun. Yun ang parang tumaya ka sa siguradong tatama. Kapag ang tinayaan mo yung will of God. Yun, hindi will of fortune. Will of God. Yun dapat ang yung tayaan. Praying God's will guarantees that He hears us and will grant what we ask. Yun ang sinasabi ng verse po na yun. Ginagarantiyahan ng Diyos na kapag ang panalangin mo ay ang hinihingi mo yung kanyang kalooban, garantisado, mangyayari yun. Yun. Kasarap ganang gayon, no? Ang sabi po ng Romans 12 verse 2,
And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Anong description dyan ng will of God? Good, acceptable, and perfect. So ano ang kalooban ng Diyos? Good, acceptable, perfect will of God. Kasi walang sablay ang will of God. Ang will of God ay perfect. Pag sinabi mong perfect, may pula ba doon? Wala. Pag sinabing perfect, ay talagang yun na yun. The best yun. Tama po ba? Kaya huwag ka nang aalis sa will of God because that is good, acceptable, and perfect. Kaya yan ay comfort sa atin. Kaya yan ay fulfilling. So, ibig sabihin, the Father's will talaga must be fulfilling. Nag-isip po ba? Simple lang po yung ating mga tinatalakay. Pero I hope na nakatumatalab po ito sa atin. So ngayon, magdududa pa ba tayo sa kalooban ng Diyos? Sa kalooban ng Ama? Hindi tayo dapat magduda sa kalooban ng Ama. Gayahin natin ang Panginoong Jesucristo. Nevertheless, not my will, but thine be done. Conclusion po natin. Pakilagay nga po dyan yung ating conclusion. When Jesus said, not my will, but yours be done, He surrendered His own will to God's. Kumbaga, yung will ni Kristo mismo is surrender niya sa Father's will. Fully convinced that His Father knew what was best. Alam ng Panginoong Jesucristo na kung ano man ang plano ng Diyos, yun ay best. Ganun din sa inyong mga buhay. Dapat naniniwala kayo sa inyong mga sarili na kung ano man ang kalooban ng Diyos, yun ang best para sa ating lahat. Opo, wala nang mga but, wala nang ifs po yan. When we pray this way, we yield ourselves to God's wisdom, trusting Him to work out what best for our lives too. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. So baga, pinaubaya mo na sa Diyos, ang gusto niyang gawin sa iyo, best ang kahihinatnan nito para sa atin. Kaya let us trust the Father's will. Tayo ba'y manalangin?